What's up mga idol? Ito na ang update natin para sa CF Moto Philippines, ang CF Lite models. Ganitong 250 SR at 250 NK ay available na at mabibili mo dito sa lahat ng mga dealership ng CF Moto at sa kanilang main showroom. Diyan po located sa Motostrada, Caloocan. Aba mga idol, ang color na pagpipilian natin para sa CF Moto 250 SR, meron tayong Bordeaux Red at isa pang kulay na available, Nebula White na mayroong touch ng color blue. Ang ating namang 250 NK Sports Naked or Street Bike ay may color din na available na Bordeaux Red at Sapphire Blue. Ayan mga idols, finally, mabibili nyo na at available din sa mga dealership na meron sila sa CF Moto. And syempre sa presyuhan, eto nakakabilib dito. Talagang very reasonable at affordable ang presyo ng mga 250 models na to, kung saan ang ating 250 SR ay may presyo na 138,900. At yan ay napaka-affordable para sa ganyang kategorya, 250cc na yan mga idol. At para naman sa presyo ng 250 NK Street Naked Bike, 250cc, ito naman ay merong SRP 131,900 pesos. Mga idol, pwede nyo nang mabili yan via cash payment or credit card dyan sa Motostrada, Caloocan. At para naman sa installment, pwede nyo i-apply yan sa kanilang mga dealership. Let me know mga idols, anong masasabi nyo sa bagong CF Moto Lite model sa 250cc? Ano ba ang mas kursunado nyong ilabas dito? Sports bike ba or itong naked bike? Let me know mga idols, mag-leave kayo ng comment sa ating video. At kung kayo mahilig sa motorsiklo mga idol, sakto tong ating YouTube channel at Facebook page dahil tayo po ay nagpi-feature ng mga upcoming models at syempre, ano yung mga latest update pagdating sa presyuhan, saan kayo makakabili. Pwede rin kayo mag-send message sa atin para matulungan natin kayo ma-assist kung kayo po ay maglalabas ng bagong motor, small bike man yan or big bikes. Mga idol, tignan naman natin syempre ang specs and feature ng 250 naked or street bike na to. Again, ang ating 250 NK, yan po ay naked or napaka-practical niyan, pang daily commute natin, pang service. Siyempre pa, ang engine type niyan, same lang sila ng 250 SR. Meron tong 249cc, single cylinder, at yan din po ay 4 valves, double overhead camshaft, at merong 6-speed manual transmission. Ito po ang ating nilinaw sa CF Moto, so tumawag tayo at nag-inquire. Ang kanilang engine type ay hindi po carb type. Ito po ay electronic fuel injected. And that's the official engine type mga idol. Fuel injected po ang mga 250 models, 250 SR at 250 NK. Ang carburetor type ay para sa ating 230 dual lamang dun sa off-road bike na nilabas ng CF Moto sa light model. So tayo po ay medyo naguluhan at nalito dyan kasi nga nung sa launching nila sa CF Moto Makina Moto Show, ang lahat po ay talagang nagsabi na yan po ay carburetor type engine, kaya mas mura at mas affordable. Ang importante, yan na po ay available na at mabibili mo na sa lahat ng CF Moto dealership, pati na rin sa kanilang main showroom, dyan mga po sa Motostrada, Caloocan mga idols. At syempre, first impression natin sa mga bagong model na to, especially sa kanyang colorway, color red at blue, at ang kanyang decals, napakaganda rin. Glossy paint finish ang mga model na to, lahat po sila. So dalawang kulay lang talaga yung ating choices, either red or blue color. Para sa akin mga idols, napakasimple lang pero napaka-sporty ng kanilang design. Siyempre, mas aggressive ang 250 SR dahil sports bike to at mas macho naman ang datingan ng 250 NK dahil naked bike naman ito. Mga idol, ito rin ang kagandahan. Fully paired, siyempre, ang ating 250 SR at ang seat height nito ay may sukat na 780mm. Ako po ay 5'6". Kita naman po ninyo, almost flat-footed pa rin tayo dito. Mababa po talaga ang kanyang seat height. 780mm ang naging dimension or sukat niyan. Same din sa ating pinaka 250 NK. Wala rin silang, parehong-pareho lang sila na 780mm. So sa ganyang mga seat height mga idol, perfect yan sa ating mga Filipino riders kasi hindi tayo mahihirapang sumakay o i-ride ito dahil mababa po ang seat height. So kung kayo po ay naghahanap pang daily service niyo, pang commute, isama nyo po sa listahan nyo to na pwede nyo pagpilian dahil napaka-forma na, napaka-affordable pa ng presyo. Ayan mga idols. Color red, Bordeaux red ang tawag nila dyan. At siyempre meron din tayong Sapphire blue
at Nebula White para naman sa 250 SR. Ang maganda rin sa bagong model na to, pareho po silang mayroong equip na USB charger. Ayan mga idols, di ba? And sa performance naman, pagdating sa kanilang max power, ang ating mga light model na to ay mayroong max power na 25.5 HP at 9,000 RPM at maximum torque 21 Newton meters at 7,500 RPM. So ganun po yung magiging takbuhan natin arangkada at hanggang sa dulo, no? And pagdating sa search natin kung ilan yung naging top speed dito average, nakita lang natin dito 135 eh. Pero pwede pang magbago yan, depende na rin sa rider, ano, kung gaano kayo mag-throttle, kung gaano kayo kabigat, pwedeng umangat pa or tumaas pa yung speed niyan. Pwedeng umabot ng 140 km per hour. Siyempre, mas maganda, takbong pogi ka lang dito, mga idols. Ano? Hindi naman talaga pang karera ang model na to eh. Yung ginawa nila yan pang practical use, pang daily commute natin, na maporma pa rin kahit na sobrang affordable din ng presyo. Mga idol, siyempre dahil sa ito po ay liquid cooled din ang ating engine, maganda rin ang ating cooling system dito. Plus, ang kanyang transmission, naka 6-speed manual transmission yan. Ang kagandahan ng ating gearbox, mas maganda yan. Kasi yung sa Suzuki, 5-speed lang eh. Medyo bitin doon. Ito talagang hindi ka na mabibitin dito. Plus yung design ng mga exhaust nito, yung muffler, underbelly, nasa ilalim. Kasi usually sa dati, meron silang upswept medyo mataas, no? Ayan mga idols, yung ating pinaka front suspension naman, yan naman po ay naka-telescopic forks. So pareho po yan, ang ating 250SR at 250NK ay parehong naka-telescopic forks mga idol yung ating front suspension. Kagandahan lang, mataba yung diameter ng kanyang suspension. I believe maganda magiging handling natin dyan. Sa likod naman, ang rear suspension, yan po, naka-mid-mounted yung ating monoshock, no? Diba, naka-monoshock tayo dito sa model na to. Bias swing arm yan. So yan po ay napakaganda. Lalo na kung may passenger ka, ganda ng laro niyan. And para naman sa brake ng ating model na to, syempre yung ating front brake, 292mm single disc. Yan po ay floating yung ating 4-piston single disc na yan. At sa likod naman, 1-piston caliper. Pareho silang single disc yan. At equipped to ng ABS, no? So meron tayong anti-lock braking system. Sa ganyang presyo, meron ka pang ABS, di ba? So talagang very affordable to. Again, pag meron tayong ABS, mas maganda yung ating stopping ability dito. Hindi tayo biglang titigil at maaksidente, no? Siyempre, unti-unti niyang ititigil yan. Para naman sa ating wheels, naka-alloy cast wheel pa yung design nito. Multi-spoke yung design. At sa gulong naman, ang sukat sa harapan yan, 110/70 by 17 inch. Yan po ay tubeless CSC tire. Sa likod naman, 140/60 by 17 inch. Pareho po silang gulong na ganyan sukat. Mapa sports bike man yan or naked. So makapal at mataba yung gulong natin sa likuran. 140 yung kanyang sukat by 60 by 17. So parehong tubeless yan, madali sa maintenance. At mga idol, ang sukat naman ng wheelbase natin dito, 1,360mm para sa ating sukat. Pareho yan sa 250SR at 250NK. Ground clearance naman, mas mataas ang ground clearance ni 250NK, 150mm, 140 naman kay 250SR. At syempre para naman sa ating length, width at height, 2010 by 750 by 1080mm yan. Para naman sa ating gas tank, no? Pareho din sila ng fuel capacity. 12 liters po ang capacity nila pareho. At ang fuel consumption, average 32 km per liter. Ganyan kaganda yung kanyang mileage, no? Matipid na rin sa gas consumption. Again, sa atin namang handlebar, meron din siyang passing switch. High and low beam lights natin, yung switch. At syempre, meron busina at signal light. Para naman sa right handlebar, nandiyan naman po ang ating switch para din naman sa ating on and off ng ating engine. Naka-ordinary key din to, ignition, at equipped din tayo pareho dito ng USB charger, Type A at Type C na siya. Ganun kaganda yan. At full LCD or digital po ang pareho nilang meter panel. Ayan mga idols. Magkaiba yung style ng kanilang meter panel pagdating sa naked na 250NK versus sa ating sports bike na 250SR. Equipped din pala ito ng hazard light. So meron tayong hazard mga idol Another safety features yan para sa atin. O di ba mga idols, ano mo sasabi ninyo? Para sa akin sa ganyang presyo, diba, sulit na. Itong 250NK at 250SR. Meron ka pang mapakagandang makina 250cc pa na liquid cool
fuel injected at 6-speed manual transmission. At sa design naman ng headlight, iba rin talaga ang datingan ng ating 250NK. Ang kagandahan dyan, all LED po ang mga ilaw nila lahat dito. So yun ang advantage ng model na to, LED ang ating headlight, high and low beam, at mga signal light, plus sa ating pinakalikuran, yung tail light natin, or brake light, LED rin, at yung mga signal light sa likuran. Overall, mga idols, anong masasabi nyo dito sa ating brand new Siap Moto Light model? Perfect ba sa inyo to? Gusto nyo bang maglabas nito, mga idol? Kayo na po bahalang mag-decide. And for sure, marami na naman po maglagay ng kanilang comment na yan po ay China-made dahil Siap Moto. Kamusta naman kaya ang parts availability? Masasabi ko lang, mga idols, 2025 na. Let's move on that thinking. Siyempre, dapat i-welcome natin yung mga ganitong mga bagong model. Mas maraming model, mas marami tayong pagpipilian. Mas maganda para sa ating mga customer dahil mas i-improve pa ng mga dealership yung kanilang mga produkto. So magkakaroon tayo ng mas magandang benefits pagdating dyan. So yan po ang ating feature para sa inyo. Kung kayo po ay mahilig sa motorsiklo, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Marami pa tayong ginagawang vlog para sa inyo, mga idols, at update. Tumutok lang kayo, stay tuned, and lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga rides, mga idol. Ride safe and ciao!